atin na tahimik? Parang may nakita lang po kasi ako kakilala ko kanina eh. Si Tito po, si Tito Luis. Hanapin mo siya. Kailangan makita ko yung Luis na sinasabi mo. Kayo po ang guest of honor sa charity ball. At mamaya po ipipresent namin kayo sa board members ng ospital na to. Bakit bigla ka na interesado makilala siya? Kung makapagsalita kayo, parang magkakilala na kayo dati pa. Ano po bang ugnayan yung dalawa? Alam ko nasaktan ka na sa mga nasabi ko tsaka mga nagawa ko sa'yo. Alam ko rin na walang ka ng kaibigan dahil sa akin. Pero lahat yung pinagsisisihan ko na. Ano ba kailangan kong gawin para mapaniwala ka? Nakita ko na po ulit si Inay. Magkasama na po ulit kaming dalawa. Gusto niyo po ba siyang makilala? Tama lang na hindi ko sinabi kay Blanca kung bakit interesado akong makilala yung Luis na makilala niya. Alam mo, hintayin mo na lang yung makalawa. Magandang gawin mo lang magpahinga, ha? Nay? 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 Nay, gising. Nay. Pinapamungot ho kayo. Akala ko totoo na. Ano ho ba yung napanaginipan niyo? Hindi, anak, wala. Wala yun, huwag mo akong alalahanan. Sige na. Sige na, magpalit ka na para makapagpahinga ka na. Sigurado kayo? Sige, palit muna ako, ha? Ibinalik mo daw yung mga damit na binigay sa'yo ni Sir Joaquin. Sayang naman yun, ha? Ma, bakit naman po ako tatanggap ng kahit na anong gamit dun sa hambog na yun? Eh, hindi naman po bukal sa loob niya na magbigay ng ganun na. Nakita niyo po ba yung mga ginawa niya sa akin? Ay, sigurado po ako na hindi lang yun nakatulog, kaya nakonsensya at nakikipagbati. Umalay mo naman. Baka naman talagang nagsisisi na siya at gusto na niya makipagbati sa'yo. Ima, di ba po taga-showbiz daw yan si Aki? Eh, mga plastic daw yung mga taga-showbiz na yan. Kaya sigurado po ako, umaarte lang yun na nakukonsensya siya na nagsusorry siya. Eh, paano mo malalaman kung hindi mo siya bibigyan ng pagkakataong patunayan ng sarili niya? Sa akin lang naman, anak, huwag mo siya masyadong uhusgahan kaagad. Kasi, di ba, ayaw mo rin ginagawa sa'yo yun ng mga tao. Hindi ko alam gagawin ko para malaman ng ate mo na nagsisisi na ako tsaka gusto ko makabawi sa kanya. Alam mo kasi, Sir Joaquin, sobra kasing nasakta ng ate ko. Kaya hindi ganun kadali para sa kanya na magpatawad. So you're telling me na malabo na magkabati kami? May isang paraan na pwede mong subukan, Sir Joaquin. Ano yun? Alam mo kasi, Sir Joaquin, puro ka kasi dada. Subukan mo naman kayong gawa naman. Para makita talaga ni ate na di ka lang puro dada. Dapat talaga pag-sorry mo. O, anak. Po. Magpahinga ka muna. Magmerienda ka. Ima, okay lang po, mamaya na lang po. Kailangan ko pa po kasing tapusin tong school project namin eh. Pinapagawa kami ng upuan, hindi naman ako karpintero. Oh, Aray, naipit po yata ako. eh, dahan-dahan ka. Baka mamaya matapos mo nga yung proyekto mo eh, patay naman lahat ng kuko mo. Ayoko na. Suko na ako. Hindi ko na to kaya. Ang mabuti pa, hintayin mo na lang ang tatang mo at ang kapatid mo pagbalik nila bukas. May inutos lang naman si Doña Consuelo kaya lumuwas sila sa Malabon eh. Ima, bukas na po kailangan ipasa to eh. Bukas po na umaga.
Sasubmit ko na lang kung ano yung nagawa ko kahit gaano kapangit. Bahala na. Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Sige na, kumain ka na. Belen, maraming salamat sa pagsama mo sa akin dito, Si Blanca kasi naipit dun sa junk shop, Hihintay niya yung lalaki na magbibigay ng kita niya. Naku, Rowena, napakaliit na bagay nito, no? Ang importante, na-injectionan ka na ng gamot. Alam mo, hindi nga ako makapaniwala na libre ang lahat ng yun, Pati yung serbisyo ng doktor. Napakabait talaga ng benefactor ko kung sino man siya. Gusto mo ba makita ko sino siya? Andun, no? May litrato siya dun, Kasi mayroong program para sa kanya. Inanda ng ospital kasi nga para sa pasasalamat sa kanya. Bakit, Rowena? Belen, yung lalaki sa larawan, siya si Luis. Sana'y maghintay ang walang hanggan hanggang makilala mo ako ang iyong mahal. Sana'y maghintay ang walang hanggan. Si Luis Buenaluz, yung dati mong kasintahan. Oo. At siya din yung ama ni Blanca. Siguradong matutuwa si Blanca nito pag nalaman niyang tatay niya si Luis. Tama-tama, di ba magkikita kayo bukas? Hindi na ako makakapaghintay ng bukas. Gusto ko na siya makita mamayang gabi. Paano magagawin yun? Hindi mo nga alam kung saan siya nakatira. Pero alam ko kung nasan siya mamayang gabi. Papangaralan siya nitong ospital. Pupuntahan ko siya. Gusto ko na siyang makita at makausap. Rowena, hindi mo kayang mag-isa. Nahihirapan ka pa nga maglakad Ba't hindi mo nalang hintayin bukas? O kung gusto mo naman, magpasama ka kay Blanca mamayang gabi. Hindi. Gusto ko sanang sorpresahin si Blanca Tsaka gusto ko rin makausap si Luis ng masinsinan. Marami akong tanong sa kanya. Kung kailan siya bumalik, kung bakit hindi niya ako hinanap. Kaya ipangako mo sa akin, Belen. Ipangako mo sa akin na hindi mo sasabihin kay Blanca itong natuklasan natin. Tigas ng ulo mo, Rowena. Bahala ka na nga. Ate, tawag ka ni Ima, mag-agahan ka na daw. Baka maliit ka pa sa eskwela. Samboy, ikaw ba gumawa nitong school project ko? Ha? Paano magiging ako yan? Kakarating na namin ni Tay galing Malabon. Siya kung gagawin ko yan, sisingilin kita nung hirap-hirap gawin yan Hindi ikaw. Sino gumawa nito? Ay, ewan ko. Tara na nga. Dito na po ako. Aling Rowena, pasensya na po, ginabi kami. Mr. Wong kasi pinaghintay pa kami para lang makuha yung pera. Nasaan na si Inay? Baka kasama lang ng nanay ko. Sabi ko na nga ba nandiyan na kayo Aling Belen, nakita niyo ba si Inay?
Nay, kung may nalalaman kayo, sabihin nyo na. Para hindi na nag-aalala si Blanco. Nagpunta siya sa charity, sa ospital. Makikipagkita daw kay Luis. Excuse me, pwedeng magtanong? Saan ko makahanap dito si Mr. Luis Buenaluz? Yung guest of honor niyo ngayong gabi? Ah, pasensya na miss, hindi ko alam eh. Waiter lang ako dito. Kumikarot na naman yung binti ko. Pero hindi. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakakaharap si Luis. Si Luis. Kuya, makikidaan lang sandali. Nasaan na yun? Aki, pasensya ka na ha. May gusto lang sana ako itanong sa'yo. Tungkol saan? Tatanong ko lang kung ikaw ba yung gumawa ng school project ko? Kasi kagabi bago ako matulog, hindi pa yun tapos eh. Tapos kanina pagkakita ko na lang, okay na siya, gawa na. Tinanong ko si Itay at Samboy, sabi nila hindi naman daw sila yung gumawa. Naisip ko, total ikaw na lang naman yung natitirang ibang lalaki dito, baka ikaw yung gumawa. Hindi ako. Tsaka bakit ko naman gagawin yun? Diba, sinusungitan mo ako. Tinatanong ko lang naman eh. Pero alam mo, sa tingin ko nga imposibleng mangyari yun. Kasi sino ba naman ang gagawa ng school project ng isang hambog at walang pakialam na tao, di ba? Pasensya na ho. Luis. Friends, tonight is a memorable evening for St. Bernadette Hospital. Why? Because we have with us our patrons and our benefactors tonight. And we would also like you to enjoy our fireworks. And so please count with me. 10, 9, 8, 7,
Salamat sa Diyos, nakita na rin kita. Sobrang tagal kong hinintay itong pagkakataong makita kang buhay. Ang mahawakan ka, ang mayakap ka ulit. Sobrang saya ko, parang ayaw nakitang bitawan. Ang ibig niyo po sabihin, nagpakasal na po sa hapon si Rowena? Kung sino-sino ang kinasama niya. Pero ang alam ko, ang pinakabago niya ngayon, iyong hapon. Ito ba ang klase ng babaeng kababaliwan mo? Kung sino-sino na ang pinatulan mula na nagkahiwalay kayo. Luis, bakit parang yata masayang makita ko? Sa lahat ng minahal ko, ikaw lang naniwala na patay na ako. Maaga ka sumuko. Hindi totoo yan. Hinanap kita. Luis, hinintay kita. At kailanman hindi ko binitawang hindi na kita makikita ulit. Sinungaling. Sinabi na sa akin ni Mama at di pa yun ang nangyari. Tumakas ka, iniwan mo ko. Tinangay mo anak ko. Inabandona mo ko. Luis, hindi totoo yan. Oo, umalis kami pero hindi para abandonahin ka. Luis, mahal na mahal kita. Hindi ko kayang gawin yun sa'yo. Ayoko na marinig palusot mo. Nasaan ang anak ko? Rowena, nasaan ang anak ko? Kaya pumasok sa isip ni Inay na isipan niya magpunta doon mag-isa. Di pag ganun kagaling ang pilay niya, baka mapano doon. Manong, pakibilisan lang po, may nahabol lang oh. Sana naman ligtas si Inay. Huwag ka mag-alala, Blanca. Anong mangyaring sinasa inay mo? Hindi siya papabayaan ng Diyos. Sir Pinalus, it's time for you to receive your award and give your speech. Ay, tama na yan. Nagtitingin na kayo mga tao. Rowena, hindi pa ako tapos sa'yo. Magkikita ulit tayo. At sa pagkikita natin, babawiin ko ang anak ko. Tandaan mo yan! Luis, pakinggan mo muna ako. Pakinggan mo muna yung paliwanag ko. Sandali lang. Luis, sandali. Ayusin natin to. Luis! Sandali! Luis! Luis, sandali! Paano ng pag-ibig kung walang hanggan? Sana'y maghintay ang walang hanggan hanggang makilala mo ako ang iyong gabi-gabi. Lagi kong pinagdadasal na sana magkita na tayo, Luis. Pero hindi naman sa ganitong paraan. Bakit gano'n na lang yung galit mo sa akin? Bakit nagbago ka na? Sinabi na sa akin ni Mama at di ba yun ang nangyari? Tinangay mo anak ko! Inabandona mo ako! Luis, hindi totoo yan! Nasaan ang anak ko? Rowena, nasaan ang anak ko? Sino yan?
Doon ka, dito ako, hindi magkatagpo. Tawag ko'y di marinig, ba't kailan mo lapitan man ay di mo matanaw? Pingit bulag sa akin ay walang pakiramdam. Sayang na pagmamahal, paano ng pag-ibig kung walang hanggan? Bro, Okay ka lang ba? nakita mo yung may nangyari kanina, di ba? Hindi ko alam na ganun palang galit mo kay Rowena. Paano hindi ako magagalit sa kanya? Nangako siya sa akin na mamahalin niya ako, pero ano ginawa niya? Iniwan niya ako, sinama pa niya anak ko. Hindi ko siya mapapatawa. Anong plano mo ngayon? Gusto ko malaman kung saan siya nakatira. Babawiin ko yung anak ko. Hi, Luna. Pwede bang pumasok? Sige po. May ipag-uutos po ba kayo? Actually, kaya ako nagpunta dito dahil gusto kong makipagbati sa'yo. Na-realize ko kasi na how petty it is kung makikipag-away pa ako sa'yo. Hindi naman na tayong mga bata, di ba? So, okay lang ba sa'yo na peace na tayo? Oo naman. Okay na okay po sa akin. Mas gusto ko naman maging kaibigan mo kaysa sa kaaway. Honestly, na-inspire kasi ako doon sa nakikipagbati sa'yo dahil kay Joaquin eh. Gusto niya kasi makipagbati sa'yo. Sa totoo niya, siya nga gumawa ng school project mo yun. Ayaw niyang aminin dahil sa pride niya. Talaga? Dami ko pa namang masasakit na salita yung nasabi sa kanya. Yun pala, ako pa yung may utang na loob sa kanya. I think you should do something for him in return. Ano naman kaya yung pwede kong gawin? I have an idea. And I'm sure matutuwa si Joaquin. Ano daw? Nakita ba nila si Inay? Nanggulo daw sa programa si Aling Rowena kanina. Kaya pinaalis ng mga gwardya. Kaya lang, isang oras na nakakalipas, wala na may alam kung asan siya eh. Diyos ko. Saan ko nahanapin si nanay ngayon? Humingi kaya tayong tulong sa mga polis. Nay! 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 Nay, gumising kayo, Nay! Nay! Nay, magsalita kayo! Nay! 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 Nakakot na naman ako eh. Kala ko na paano na kayo. Bakit kayo nakahandusay dito? Ano nangyari sa inyo? Blanca, anak, patawarin mo ko. Pinuntahan ko kasi siya eh. Pinuntahan ko si Luis dahil gusto ko siyang makausap. Kaso anak, pinagtabuyan niya ako. Galit na galit siya sa akin. Sana'y maghintay ang walang hanggan, hanggang makilala mo ako ang iyong mahal. Baka ko matutuhan kita. 1, 2, 3! Papasok sa mga taong yun. Si Luna, tita. Siya ang may pakalanan lahat ng ito.
Yan ang nararapat sa'yo. Gusto sana kitang yayain sa bayan eh. Imimit ko yung mga fans ko. Hindi na kita pwedeng samahan sa bayan dahil hindi na tayo pwedeng maging magkaibigan simula ngayon. Tawan niyo siya! Ano ba, kuya? Tawan niyo siya! Niyo ako. Luis, sabihin mo sa kanila bitawan nila si Blanca. Dahil anak mo siya.